Ang pagsasalita ay isang kakayahan at kasanayan ng tao upang maipahayag ang kanyang ideya, naiisip, nadarama at paniniwala sa pamamagitan ng paggamit ng wika na sinasalita ng kanyang kausap. Magandang gabi sa inyong lahat. Narito ako ngayon upang talakayin ang mga makrong kasanayan sa pagsasalita. Sasalita sa maraming tao ay hindi maiiwasan sa pang-araw-araw na buhay. Ito ay walang pagkakaiba sa layunin. Ang masabi ang nais mong maipakahulugang mensahe gusto mong iparating sa taong gusto mong makausap. Sinasabi sa pag-aaral na sumusunod sa pakikinig ang pagsasalita. Mayroon itong malaking bahagi na nilalaan ng tao sa kanyang pakikipagtalastasan. 30 bahagdan ang nagagamit ng tao sa kanyang kasanayang pagsasalita. Sa pagsasalita, ang tao ay nakakapagbahagi ng kanyang kaalaman at karanasan. Nakakahikayat at nakakapaniwala siya batay sa kanyang sinasabi. Alamin natin kung ano nga ba ang pagsasalita ayon sa mga tanyag na manunulat. Ano nga ba ang pagsasalita? Ang pagsasalita ay ang kausayan, kapangyarihan ng taong ipahayag ang mga opinyon o ideya sa pamamagitan ng mga salita. Ang pagsasalita ay ang komunikasyon ng mga ideya, damdamin at saloobin sa pamamagitan ng mga simbolong naririnig mula sa tagapagsalita. Ang pagsasalita ay ang kakayahang maiparating sa harap ng mga tagapakinig ang mensaheng gusto mong maiparating sa formal man o hindi formal na paraan. Hindi maitatanggi na ang pagsasalita ay napakahalagang kasanayan na dapat malinang sa lahat ng tao, sapagkat ito ay ginagamit sa pamumuhay sa pang-araw-araw na pamumuhay at sa iba't ibang sitwasyon. Ang mga nakatala sa ibaba ay ilan lamang sa mga kahalagahan ng pagsasalita. Una, na ipaapaabot sa kausap ang kaisipan at damdamin niloob ng nagsasalita. Pangalawa, nagiging kasangkapan sa pagkakaunawaan ang mga tao. Nakakapanghikayat o nakaka-impluwensya ng saloobin ang nakikinig. Naipapahayag sa publiko ang pananaw at katwirang may kabuluhan sa kanang panlipunan upang magamit sa pagbuo ng mga patakaran at estratehiya sa pagpapatupad ng mga ito. Una, kaalaman. Upang maging isang mabisang tagapagsalita, kailangan alam ng tagapakinig ang paksang tatalakayin. Upang maging epektong tagapagsalita, kailangan alam mo ang paksa ng usapan. Kailangan may sapat kang kaalaman sa gramatika. Kailangan rin may sapat kang kaalaman sa kulturang pinanggalingan ng wikang ginagamit mo, sa iyong sariling kultura, at maging sa kultura ng iba. Kaya nga pinag-aaralan natin kung ano nga ba ang kasaysayan ng wikang Filipino para tayo ay meron matutunan at maging maalam tayo sa anumang impormasyon na maging pangangagalingan tungkol sa wikang Filipino. Ikalawa, kasanayan. Alam natin na ang pagsasalita ay isa sa 4 na makrong kasanayang pangkomunikasyon na nalilinang sa tao. Ang pagsasalita ay isang kasanayang maaaring dinangin. Kailangan may sapat kang kasanayan sa pag-iisip. Kailangan may sapat siyang kakayahan sa paggamit ng kasangkapan sa pagsasalita tulad ng tindig, tinig, galaw at iba pang anyong di-verbal. At panghuli, tiwala sa sarili. Mahihirapang kumbinsihin ang tagapagsalita
kung ang kanyang tagapagkinig ay wala siyang tiwala sa sarili. Ang isang taong walang tiwala sa sarili ay karaniwang nagiging kemi o hindi palakibo. Kaya kailangan sa pagsasalita ay mayroon tayong tiwala sa ating sarili para tayo ay magkaroon ng lakas ng loob. Isang mapagpalang umaga sa inyong lahat at welcome sa ating talakayan. Sa oras na to, muli ako si Binibining Geraldine Dipas na magbabahagi ng kaalaman at ito nga ang tatalakayin natin ay ang kasanayan sa pagsasalita. At ito ay isa sa mga makrong kasanayan ng pangwika na kung saan meron tayong 4 na kasanayan ng wika. Una rito ang pakikinig, pumapangalawa ang pagsasalita, pangatlo ang pagbabasa at ang pang-4, ito ay ang pagsusulat. Na kung saan ang pakikinig ay merong 45% at ang pagsasalita ay may 30%, samantala ang pagbabasa naman ay mayroong 16%. At syempre, ang pagsusulat naman ay may 9%. Ngunit sa sandaling ito ay mag-focus lamang tayo dito sa kasanayan sa pagsasalita. Hindi na ito lingid sa ating kaalaman na labis na pakahalaga ang pagsasalita sapagkat saan man tayo mapunta sa kahit anong oras at kahit anong sitwasyon ay nai-apply natin ang pagsasalita na kung saan ay sinasabi natin ang pagsasalita, ito yung kakayahan at kasanayan sa pagbabahagi o di kaya pagpapahayag ng anumang saloobin. Sapagkat saan man tayo mapunta sa kahit anong oras, kahit anong sitwasyon, ay nai-apply natin ang pagsasalita na kung saan ay sinabi nating pagsasalita, ito yung kakayahan at kasanayan sa pagbabahagi o di kaya pagpapahayag ng anumang saloobin o kaisipan, gamit ang sinasalitang wika. Ang kasanayan sa pagsasalita ay hindi lamang tungkol sa paggamit ng wika o verbal na komunikasyon. Ito rin ay may kinalaman sa kung paano natin ginagamit ang ating katawan, mukha at tono ng boses para maghatid ng mensahe. Tindig. Ang tindig o posture ay isang mahalagang aspeto ng kasanayan sa pagsasalita. Ito ay tumutukoy sa paraan ng iyong pagtayo o pag-upo habang nagsasalita. Ang tamang tindig ay maaaring magdulot ng malaking epekto sa kalidad ng iyong pagsasalita at sa paraan ng pagtanggap ng iyong mga tagapakinig. Halimbawa na lamang ng tindig na nagtuturo. Kung ikaw ay nagtuturo o nagpapaliwanag ng isang konsepto, ang tindig na ito ay nagpapakita ng iyong kahandaan at kumpiyansa. Ang iyong mga paa ay malapad na nakalagay para sa balanse. Ang iyong mga kamay ay ginagamit para sa mga gesture na nagpapaliwanag at ang iyong katawan at ulo ay nakaharap sa iyong audience. Kumpas. Ang kumpas ay isang paraan ng nagpapahayag ng ritmo o tempo sa musika. Ito ay karaniwang ginagamit ng mga direktor ng banda o koro para maipahayag ang tamang bilis at ritmo ng isang kanta. Sa pangkalahatan, ang kumpas ay tumutukoy sa paggalaw ng kamay na nagpapakita ng ritmo at tempo ng isang piraso ng musika. Magandang araw, ang tatalakayin ko naman ngayon ay pagkikwento. Ano ba ang pagkikwento? Ang pagkikwento ay itong mga pagsasalaysay ng mga akda na may mga pangyayaring katahang-isip o kay hango sa tunay na buhay. So, ang pagkikwento daw ay pwedeng totoong buhay o pwede namang mga katahang-isip lamang. Narito ang mga tekstong pampanitikan na maaaring salaysay ng mga bata. Una, pabula. Kwento ng mga bata ng mga karakter ay mga hayop, halaman, mga bagay na walang buhay, mga pangyayari na nagsasalita o kumikilos na parang tao na nagbibigay ng gintong aral sa kwento. Halimbawa na lamang ng pabula ay ang pagungat at matching. Ang pagungat at matching ay kumikilos na parang tao. Pero sa katapusan ng kwento ng pagungat at matching ay makukuha tayong gintong aral sa mga kwentong ito. Ayun ang tinatawag na pabula. Pangalawa, parabula.
Kwentong hango sa banal na kasulatan, ito ay matalinghaga at nagbibigay ng aral sa mambabasa. Ang halimbawa ng parabola ay mga kwentong Biblia, katulad na lamang ng aliping tapat na mababasa sa Biblia. Ang mga kwentong ito ay mga matatalinhagang salita at nagbibigay aral pagkatapos ng kwento. Pangatlo, alamat. Kwento tungkol sa mga pinagmula ng isang bagay, tao o puok. Halimbawa ng alamat ay ang alamat ng Bulkang Mayon. Pang-apat, anekdota. Kwentong tungkol sa kawili-wiling karanasan ng tao, ito ay nagbibigay aral at aliw sa mga mambabasa. Katulad na lang siguro nito ng mga ating mga lutang moments dahil kawili-wili yun at nakakatawa minsan. Ayun ang ibig sabihin ng anekdota. Panlima, maikling kwento. Kwentong mababasa sa isang upuan lamang, may isang kaisipan at nangilan-ngilan tauhan lamang. So ang maikling kwento ay galing sa salitang maikli, ito ay maikling kwento lamang na pwedeng basahin sa isang upuan. May mga tauhan na ilan lang, alimbawa na lang dito yung alamat ng pinya. Pang-anim, karanasan ng tao. Ito ang mga kwentong tungkol sa tagumpay, kabiguan, lungkot, pag-ibig, mithiin at pangarap na kasangkutan. Ito ang balon ng yamang pampanitikan dahil bawat tao may kanya-kanyang istorya ng buhay. So, ang karanasan ng tao ay ating mga nararanasan, ang mga nangyayari sa atin ay ng karanasan ng tao. Ang halimbawa ng karanasan ng tao ay binabasa sa kwento ng MMK o magpakailanman. Iyon ay mga totoong karanasan ng tao. Naman tayo sa pamantayan sa pagkikwento. Una, balangkasin ng kwento. Ano nga bang balangkasin ng kwento? Sa balangkasin ng kwento, naririto ang mga pamagat, tauhan, at tagpuan ng kwento. Pangalawa, naunawaan at alam ang pagkakasunod sa pangyayari. So, kailangan daw pag nagkwento ka, alam mo lahat at nauunawaan mo alam mo ang pagkakasunod-sunod at nauunawaan mo. Pangatlo, ang emisyon ay ipapakita sa ekspresyon ng muka. Kung masaya ang daloy ng pangyayari, gawing masigla ang pagsasalaysay. Ngunit kung malungkot o puno ng puot, dapat na ekspresyon ng muka ay angkop sa sinasabi. So, ibig sabihin, pag malungkot ng kwento, dapat malungkot din ang pagkikwento mo. Pag masaya, dapat masaya ka din. Hindi naman pwede na ang kanikwento mo ay malungkot, pero nakangiti ka. Pang-apat, iwasan maging mabilis sa pagkikwento. Iwasan pagiging mabilis sa kwento upang maunawaan ito ng mga magbabasa. Pang-lima, gawing katamtaman ng lakas ng boses. Dapat katamtaman lang, hindi ka pasigaw at hindi ka rin mahinang-mahina. Pang-anim, dapat may eye contact sa tagapakinig. Dapat hindi mo lang binabasa dapat hindi mo lang binabasa. Dapat habang binabasa mo, tumitingin ka sa pinagbabasahan mo. Pang-pito, gumamit na iba pang di-verbal na pagpapahayag. Mga di-verbal na pagpapahayag ay halimbawa lamang ng pagpapakita ng ekspresyon sa mukha. Ito ay matatawag na hindi verbal dahil hindi ka gumagamit ng pagsasalita. Ang pagkumpas ng kamay ay tinatawag din na di-verbal. Tumako naman tayo sa pakikipanayam. Ano nga ba ang pakikipanayam? Ito ang pakikipag-usap sa karaniwang kinakasangkutan ng dalawang katao, maaaring isang tao o pangkat ng isang katao. Ito ay may mga layuning makukuha ng impormasyon tungkol sa kinakapayanam na gaya ng mga personal na bagay, opinyon tungkol sa napapanahong issue o higit sa lahat ang kanyang ideya o saloobin tungkol sa paksa o larangan na kung saan siya dalubhasa. Halimbawa ng pakikipanayam ay ang interview o survey kung tawagin sa English. Dahil sabi sa pakikinayam, makakakuha ang mga layunin nito ay makakuha ng impormasyon tungkol sa mga personal at bagay na opinyon. So, alam naman natin na pag nag-i-interview tayo, kumukuha tayo ng survey, nagtatanong-tanong tayo ng ilang mga tanong at mga personal na opinyon nila. Narito mga alituntunin na dapat tandaan sa pakikipanayam. Oras. Kailangan may takdang oras ng pagsisimula at pagtatapos ng panayam. Abisuhin lang sapat sa panahon ng taong kakapanayamin, maging magalang at responsable sa pakikipanayam. So, kailangan natin ng oras para hindi natin maistorbo ang ating taong kakausapin. Kailangan din nating maging responsable at magalang para hindi naman tayo makabastos.
Pangalawa, mga tanong. Ang mga tanong ay dapat nakahanda at makabuluhan. Kailangang malinaw ang mga tanong nang sa gayon ay makakuha ng tiyak na kasagutan na dagdag na kaalaman na hindi batid ng karamihan hinggil sa paksang tinatalakay sa pananayam. So, ang mga tanong natin ay dapat nakahanda na bago pa tayo makipag-usap. So, dapat ang mga tanong ay nakahanda na at alam na natin ang mga itatanong natin. Ang mga tanong na dapat natin ay ang mga tungkol sa ating pag-uusapan at hindi sa mga kung ano-anong katanungan. Dapat ay nasa loob pa rin kung ano ang ating pinag-uusapan. Pangatlo ay ang pagtatala. Higit na naaalala ang isang mensahe kung ito ay naririnig, nasusulat at nababasa. Huwag umasa sa iyong memorya, maingat na isulat ang mahalagang kaisipan tungkol sa kinakapanayam. So, mas mabuti na isusulat natin habang tayo ay nakikipagpanayam sa isang tao. Huwag lang tayong umasa sa ating memorya dahil mas naiintindihan tao kung ito ay naririnig, nababasa at isinusulat. Susunod naman na ating tatalakayin ay ang debate. Ang debate ay ang pagtatalo ng dalawang pangkat tungkol sa isang kontrobersyal o napapanahong isyu na ginagamitan ng critical na pananaw. May dalawang panig sa pagdedebate, ang sumasang-ayon at ang tutol. May tuntuning sinusunod ang pagdedebate. Ang pinagsamang Oregon or Oxford ang karaniwang sinusunod sa pagdedebate. Ang layunin ng debate ay ang hikayatin ng isang kalahok ang debate ang tagapagpakinig upang pumanig sa kanyang paniniwala. May alintuntunin sa pagdedebate halo mula sa Oxford, Oregon Rules of Debate ayon kay Layag 2002. Mga kasapi. Una, dalawang grupo. Bali may dalawang grupo ang pagdedebate. Ito ay ang sang-ayon at ang tutol. Pangalawa, may 4 na kasapi ang bawat koponan o grupo. Una ay ang kapitan ng koponan, pangalawa ay ang unang tagapagsalita, pangatlo ay ang ikalawang tagapagsalita at ang pang-apat ay ang tagasulat. Sunod ay ang pamamaraan sa pagtutol. Number 1, binubuo ng 3 bahagi ang pagtatalo. Una, pangangatwirang nagbibigay ng liwanag o constructive speech mula sa tagapagsalita. Pangalawa, pagtatanong o interpolation period sa pagitan ng pagtutugali. Pangatlo, pagpapahayag ng panunuligsang pananalita o rebuttal speech. Pangalawa, dapat sagutin ang mga katanungan sa pagtatalo ng oo o hindi lamang. Nangangailangan ng pahintulot mula sa tagapagpangagitan ang mga kasagutan sinusuportahan ng paliwanag. Pangatlo, dapat sumunod sa mga alintuntunin ng wastong kaasalan o proper decorum ang bawat kasapi sa pagtatalo. Sunod ay ang pangangatwirang nagbibigay liwanag. Una, sisimula ng ikatlong tagapagsalita ng grupo ng sang-ayon ang pagtatalo. Bibigkasin niya sa loob ng 10 minuto ang kanyang constructive speech. So dito, ang ikatlong tagapagsalita ng grupo ng sang-ayon ang magsisimula sa pagtatalo. Meron siyang 10 minuto upang kanyang bigkasin ang kanyang constructive speech. Pangalawa, ang ikatlong tagapagsalita ng koponan tutol ang magtatanong na hindi lalampas ng 5 minuto. Pangatlo, pagkatapos ng kanyang pagtatanong, ang ikatlong tagapagsalita ng koponang tutol ay magbibigay ng kanyang constructive speech. Pang-apat, siya naman ang tatanungin ng ikatlong tagapagsalita. Ikalima, ang nabanggit na pagkakasunod-sunod ng pagsasalita at pagtatanong ang siyang susundan ng ikalawa at unang tagapagsalita ng bawat koponan. Pang-anim, ang katapusan ay ang pagkakasunod na pagpapahayag ng rebuttal mula sa team captain ng sang-ayon at tutol.